Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Mindanao Times 34 minutes ago. Title: Representative Ongab rejects 2026 budget over irregularities, major cuts. Davao City 3rd District Representative Isidro Ongab has formally voted no to the approval and ratification of the Bicameral Conference Committee report on the fiscal year 2026 national budget, warning of procedural violations, questionable reallocations, and harmful reductions to major infrastructure and health programs. In a press statement released Monday, December 29, through a social media post, Ongab said the executive branch was improperly allowed to take part in the bicameral deliberations, specifically Secretary of Department of Public Works and Highways, despite the BICAM being a purely legislative negotiation between the House of Representatives and the Senate. So, salamat po, Congressman Ongab. He voted no. Pati si Congresswoman Laila De Lima, nagpahayag din siya ng pagkadismaya yung ura-urada na pag-ratify ng BICAM report. Sa kanyang social media post, sabi niya, nakakadismaya. I don't know, hindi ko pa alam sino pa yung who voted no sa BICAM report nito. At matatandaan natin, last year, yung 2025 budget, it was Congressman Isidro Ongab ang nagsiwalat sa blank items sa BICAM ng 2025 budget. At napatunayan nga, grabe talaga, talamak na insertion sa budget na yon. Tinaguri ang worst budget in our nation's history. So, sana learning lessons from 2025, dapat sana maayos na ang 2026 national budget, but hindi pa rin eh. Nagawan pa rin nila ng paraan para magsingit-singit o yung napalpak na flood control projects. Hindi na sila makakita, wala nang kickbacks, napunta naman sa ibang mga projects. Example, yung MAIP, Medical Assistance on Indigent Patients, I think mga 53 billion ito, nailusot pa rin nila. Na nakakainis kasi kailangan mong, kung ikaw kawawang pasyente na hindi mo kayang magbayad, kailangan mong lumuhod sa mga opisina ng mga kongresista o senador, manguha ka ng guarantee letter para malibre ka ng pagka-hospital mo, which is very bad. Kung ikumpara natin nung panahon ni Tatay Digong, walang guarantee letter ng need na, wala na. Basta na hospital ka nga pobre, magpa-interview ka lang sa opisina ng Malasakit Center sa bawat ospital, libre ka na. Ganon nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon na nagiging na-politicize ang pagtulong sa mga indigent patients, kailangan iparamdam ng mga mambabatas na may utang na loob ka sa kanila. Kailangan mong kukuha ng guarantee letter, di ba? So, nakakadismaya itong mga kongresista natin. Ang akala nila pera nila yon, but hindi. Pera ng taong bayan yung mga pundo na yan. So, sobrang pagka-epal nitong mga politiko natin ngayon. Wala nang delikadesa bang tawag dyan? O, wala na. Basta isip nila sila lang ang pasalamatan ng kawawang kababayan natin na nalibre ang kanilang hospitalization ng dahil sa kanila, which is not true. Dito mo makita ang kapalpakan ng administrasyong ito. Kumpara mo kay Tatay Digong na Malasakit Center lang ang katapat. Ngayon,
ginawang pampolitiko ang ano. Oh. Farm to market roads, nadoble ang budget from 16 billion naging 32 billion. So, wala na ngang flood control, napunta naman sa farm to market road. Ang dami pang ayuda. Ano yung in-increase? AIX. Naging 63 billion ata ang AIX. So, nandyan pa rin ang ayuda. Hindi na talagang nagiging ayuda country na. Tinanggal nga nila yung AKAP ni Romualdez. Binuhay naman nila ang AIX, Assistance to Individuals in Crisis Situation. Nagsimula nung pandemic kasi nga crisis talaga nung pandemic. Kaya namimigay ang gobyerno ng ayuda. Ngayon wala namang pandemic. Bakit ka pa maglalalaan ng 60 billion plus para sa AIX na? So di mo makita talagang talamak na ang garapalan ng sistema ng budgeting process. Pinagmamayabang na transparent kunuhay. O ngayon, instead na BICAM, talakayan na lang ng House at Senate para maplansa yung mga sigalot, magkaibang version. Inalaw pa nila na DPWH Secretary magpaliwanag para ibalik ang nabawas sa budget ng DPWH. So, wala na. May pag-asa pa ba ang bayan natin sa administrasyong ito? I don't know. Ako, magtiis na lang. Kasi kasalanan din natin bakit binoto natin ang presidenteng ito. Akala natin bayan babangon muli. Umasa tayo na mapapabuti ang buhay natin sa pamamagitan ng isang Marcos. Kasi nga, ang ating basihan, yung Marcos Sr. noon, maganda ang kanyang pamamahala. Wala. Nabudol po tayo. Kung corrupt ang Marcos Sr. government noon, doble, triple, quadruple ang kakorupsyon ng administrasyong ito. So, it will go down on history, in history na this Marcos Jr. administration is the most corrupt of all administration. Nakakadismaya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si ate ang natagaan ng Mugero. So, ano niya ang balay. Isandig na niya ang hero. So, muna niya ang itsura gyud sa iyang balay. O, muna ni gidakoon sa buslot sa balay ni ate. So, mga luag na gid kayo ang buslot sa iyang balay. Mga lata na gid kayo ang hero niya. So, karaan na gid kayo nga balay. Makita gid nimo nga panagid ulan na nagyuro. Mauna ni ang ilang kahimtang nila. Ilang pagpuyo. Ang ilang mga hero, lata na gid kayo. Diri dapit, so sako lang gyud ang ilang giatok dinhi dapita sa ilang doon silang kwarto. So isod gid kayo ang ilang pagpuyo. So karon ti pila naman ni ka tuig ang inyong balay nga lata ng hero og gipang nagatop lang gani mo og sako. 15 na katuig. 15 na katuig ang hero. Oo. So gikuha na lang ninyo ang uban og sako. Ako para nga kuan niptan ang kuan Mm. kanang tulo. May mga eskwela nga kuan. Pag-isod ni kaayo. Na may mga eskwela. So pila ka bukti imong eskwela te? Kuan duha. Duha. Oo. So unsa na yung mga grade? Grade 7 o grade So insa day te inyong panginabuhian? 3. Kuan na pa ng contraction ra ang yang bana kuan dayon magtrabaho na dayon sa panimalay ang iyang asawa.
Sulisod gyud ang ilang panginabuhian. Oo, wala gid kay tungod ra sa pampalit og bugas. Gakalisod pa gani magpalit og bugas. Oo. Oo, so salamat. Salamat sa Ginoo nga sa naghatag sa sin. Oo. Nga among gihatag sa kanhiro. Salamat kaayo.